ang daming nagrereklamo. Yung mga babae daw na avoidant, ang hirap kausap. Tol, para hindi ka i-avoid, Buntisin mo. tignan pa natin kung i-avoid ka pa niyan. Ang alamat ng pogi! Lesson number 18! Paano nga ba tayo makakascore ng isang avoidant? So mga kambal, alam kong hindi ako nag-iisa rito. Pero pag may kausap tayong avoidant na babae, tangina nakaka-stress! Kasi mga avoidant yung tipo ng mga tao na bigla na lang aalis. Bigla na lang mawawala kapag nagkaroon ng problema. Ito ilalagay ko kayo sa sitwasyon na, babe, pwede bang mag-usap tayo? Oo naman. Ano ba yan? Kumbaga, medyo may problema kasi ako sa ugali mo, babe. Nung nag-away tayo konti, napansin ko na nilagyan mo ng lason yung pagkain ko. Pwede bang pag-usapan natin yun? O kaya naman, babe, ganito lang kasi yun. May problema lang ako konti sa ugali mo. Kumbaga, di naman major, di ba? Di naman siya major. Oo naman. Walang problema. Pag-usapan natin. Diba? Nakaka-stress talaga eh. Alam kong naranasan nyo na yun lahat. Kasi for example, meron tayong isang kambal na nangangalang curtains. Nag-comment siya sa akin, Kambal, paano nga ba natin malalabanan ang mga avoidant? No counter kasi sila eh. Kumbaga di mo talaga matatalo. Ang top student ko na si Kambal na truck, sabi niya, tangina men. Buntisin mo na agad yan. Ewan ko na lang kung maging avoidant pa yan. Tangina, natutuwa talaga ako sa inyo lahat. Kumbaga natututo na kayo sa mga galawan natin eh. Kaya yun, back to the topic. Yung mga avoidant na babae, nakaka-stress talaga. Alam niyo yun, pwede naman natin pag-usapan yung problema agad. Pag-usapan natin yung problem, let's come up with a solution. Tapos na ang laban, di ba? Pero yung mga avoidant, ayaw talaga nilang pag-usapan ng mga problema. Kaya talaga napagtantuan ko, para sa inyong lahat, tuturuan ko kayong lahat, paano nga ba tayo makakascore ng avoidant na babae. So gagamitin natin ang ginawa kong 3 laws na tinatawag natin. The 3 standard laws kung paano tayo makakakuha ng avoidant na babae. By Professor Alamat ng Pogi, syempre. Okay, so ganito na yan. Number 1, pumunta ka ng gym. So tatanungin niyo ako, Prof, pumunta kami ng gym? Anong connect nun sa pagkuha ng avoidant na babae? Ganito kasi yan. Isang araw, magbuhat ka. 2 araw, magbuhat ka ulit. 3 araw, magbuhat ka ulit. Tapos mga kambal, mapapansin nyo na lang sa sarili nyo, parang lumalaki na yung katawan nyo. Tapos kapag lumakas na yung strength nyo, dito nyo na magagamit yan. Kapag yung babae naging avoidant, tangina ayain mo na lang ng suntukan. Ano? Kung sasaktan mo ako, At least mababawian kita. diba? Nagigis niyo ba ako? Kapag in-avoid ka ng isang avoidant, masasaktan ka rin naman. Kaya at least pag inaya mo ng suntukan, makakabawi ka rin naman. And after nun, dito naman tayo sa second law, which is number 2, mag-practice kang tumalon. Ngayon tatanungin nyo na naman ako, Prof, mag-practice tumalon? Anong connect nun sa pagkuha ng avoidant na babae? Ganito yan, mag-practice kang tumalon-talon. After mo mag-practice tumalon, pag sobrang taas mo ng tumalon, tumalon ka sa bubong nila. At gulatin mo siya sa kanilang bintana. Matutulog na nga ako. Uy, ba't di ka nagre-reply? Diba? Tingnan pa natin kung ma-avoid ka pa niyan. Kung nandun ka na sa bintana niya. And moving on to the last step. Number 3, gawa mo ng kanta. Ganito yung gagawin nyo ha. First of all, gumawa ka ng TikTok account na pangalan Alamat ng Pogi. Mag-post ka ng napakaraming video na habang nagdadasal, balang araw, magpakita ito sa FYP niya at makita ka niya ulit. Next step, pupunta siya sa TikTok account mo. Then next, pupunta siya sa YouTube account mo. Then next, makikita niya sa description ng YouTube account mo ang music channel mo. And next, makikita niya yung kanta na ginawa mo para sa kanya. Hoping one day, nababalik ka, Juliana. Juliana, hindi mo ba makita na nandito lang ako, naghihintay sa'yo? Juliana, why can't you see? Sa kapangalan ko nagsisimula sa letter Z.
Ayun lang! Para sa alamat ng pogi! Lesson number 18. Ganun makascore ng isang avoidant na babae. Sana may natutunan kayo